Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Naging tampok sa ikapitong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mainit na palitan ng pananaw sa pagitan ng ilang senator judges at ng prosecution panel kaugnay ng kahilingan ay pasabpina ang kanyang bank, tax at AMLAC records. Ipinunto ni Senator Alan Peter Cayetano at iba pang senator judges ang tungkol sa due process at kung sapat ang batayan upang hilingin ang mga sensitibong financial records. Iginit naman ng prosecution na mahalaga ang mga dokumentong ito sa pagbusisi sa mga aligasyong nakasaad sa impeachment complaint. Sa huli, pinabura ng Senate Impeachment Court ang karamihan sa mga kahilingan ng prosecution at pinayagan ang pagpapalabas ng sabpina para sa ilang financial records ni Duterte at ng kanyang asawa. Inaasahang magiging mahalagang bahagi ng mga susunod na pagdinig ang mga dokumentong ito habang nagpapatuloy ang paglilitis. Patay ang isang opisyal ng pulisya matapos pagbabarilin sa loob ng isang videoke bar sa barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Kinilala ang biktima na si Police Captain Rian Ampoyos, 48 anyos. Ayon sa pulisya, nagtungo siya sa establishmento kasama ang dalawang pulis upang makipagpulong sa may-ari tungkol sa pagpapanatili ng kaayusan sa lugar. Habang inaawat ang isang komosyon sa loob ng bar, bigla umanong binaril ng suspect na si William De Ocampo, 38 anyos, ang opisyal sa kaliwang bahagi ng dibdib. Agad na naaresto ang suspect at na-recover ang isang .45 caliber pistol na pinaniniwalaang ginamit sa krimen. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang motibo sa pamamaril. Kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na natukoy na ang dalawang suspect sa pagpatay sa political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang Mima Alicia na binaril at napatay ng riding in tandem sa Caloocan City noong Biyernes. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Allen Reyco, posibleng may kaugnayan sa isang sindikato ang mga suspect at hinire upang isagawa ang krimen. Gayunman, tumanggi siyang magbigay ng karagdagang detalye tungkol sa kanilang pagkakakilanlan at sa sinasabing sindikato dahil sa nagpapatuloy na operasyon ng pulisya. Patuloy ring iniimbestigahan ng PNP kung may kaugnayan ng mga pampublikong pahayag ni Lipata sa motibo ng kanyang pagkamatay. Samantala, nakikipag-ugnayan ng pulisya sa pamilya ng biktima para sa kanilang seguridad at sa paghahanda ng mga kasong isasampa laban sa mga natukoy na suspect. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.